viewing po tayo ngayon. Ang location po ng property is Calawag, Quezon. Ano po, ayan. So, ang sukat po ng property mga ka-farm lot is 1.9 hectare. Kulang-kulang 2 hektarya po ito. And then, bali nandito po tayo sa boundaries ngayon. Ayan. So, bali ito yung boundary mga ka-farm lot. And then, Nyugan po ito. May tanim siyang mahogany and then may kasama na rin pong bahay. Ano? So, house and lot po ito mga ka-farm lot. And kung OFW ka, gusto mo ng farm, gusto mo ng retirement plan, so tamang-tama po ito kasi may bahay na. Ayan. So, ito po yung tanim niyang mahogany mga ka-farm lot. So, I think malalaki na po ito and then I think nasa 100 kapuno po ito ng mahogany, more or less. Ayan. And then bukod po sa malalaki na, so, I think mga 5 years na po yan. So, bukod po sa malalaki na mga ka-farm lot, may mga bagong pasunod po siya na mahogany. And then, aside sa mahogany, marami din po itong fruit-bearing trees. Ano? Ayan, may mangga, may ang tawag doon. So, may malaking puno po doon ng duhat. And then, kalamansi, meron din. So, napakaganda po ng property na ito mga ka-farm lot. And then, ang nakakatuwa dito mga ka-farm lot, productive po yung property. Ayan, kung makikita nyo po. So, marami po itong puno ng kahoy na namumunga. Ayan. So ito may guyaba, no. Ayan, so marami po itong puno ng guyaba, no. And then mangga meron din. So ito may alam ko gamot ng mga ka-farm lot, limot lang ako kung anong pangalan. Ayan. So ito, alam ko gamot po ito sa cancer, gamot din and din sa sikmura. Limot lang po ako kung anong pangalan, ano. Ayan, so binabaak po yan and din nilalaga. Tapos yung sabaw po ang iniinom, ano. Ayan, so madalas din po yung ipalabas sa news. So gamot po yan, limot lang ako sa pangalan. Then may puno rin siya ng bayaba. So ito mga ka-farm lot, dalong yan pa rin. So ang nakakatuwa dito mga ka-farm lot, wala kang kakaligawan sa dalong yan, guyaba, no. Ang nakakatuwa dito mga ka-farm lot, wala kang kakaligawan sa property kasi may bakod na po ito. Ayan. So may bagting na po dyan na tamsi. So yung linis mga ka-farm lot, so yan po yung sakop ng property. And then yung may bakod naman po yung kabilang property na po, ano. And so yan, mga kababaan pa po ang nyug dito, halos takaran pa. Oh, ito guyaba, no. So, nakakatuwa to mga ka-farm lot kasi productive po yung property. And then may puno din ng langka kung pamilyar po kayo. So ginugulay po yan dito sa Quezon. Ayan, so napakaganda po nito mga ka-farm lot. And then may puno din po dito ng kawayan kung gusto niyo po magtayo ng rest house. Ayan, kubo. So no need na po natin bumili ng kawayan kasi may kawayan na po sa loob ng property. Yan po yung ginagamit nila para gumawa ng kubo. Ano, ayan. Nakakatuwa po ito. Ito yung bahay. Mamaya bibidyoan po natin. So uliin muna natin yung property mga ka-farm lot. Ayan, ito puno ng mangga, malaki na. So ang kalimitan po tanim nito mga ka-farm lot ay mahogany. Ayan. So kalimitan po mahogany. I think 100 ka puno po yun ng mahogany, more or less. And then may part po ditong bakante mga ka-farm lot na sa ngayon may tanim po siyang talong. And then kung mahilig ka mag-farming, pwede po natin itong taniman ng gulay, prutas, or pwede natin taniman ng pinya, or fruit bearing trees, pwede rin, kakao, rambutan, santol. So marami po tayong pwedeng gawin, ano, sa bakante na to. And then kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, pwede nating alagaan ng baka, kambing. So may bakod naman na po yun paikot. Ayan, so kung need lang po nating i-renovate, ano, or gawa ng bago kasi medyo luma na. Ayan. Nakakatawa to mga ka-farm lot kasi almost platted po itong area na to. Wala kang makikita ang bulubundukin. And then kitang-kita mo po yung property mo paikot. Ayan. So pasukin natin yung bahay. Yan. Sa puno ng nyug mga ka-farm lot, di ko lang ma-estimate. And then kababaan pa rin po ito. So I think may 30 ka puno naman po ito ng nyug. Ayan. So 30 to 30 more or less. And then kalimitan po yung tanim may mahogany. Ayan. Then platted po itong area na to. So yun, sa ngayon may tanim po yung talong. Ayan. And then may part po ito na piggery na sa ngayon din nag-ooperate. So kung mahilig ka mag-alaga ng hayop mga ka-farm lot, tama po ito. And then sa baboy, pwede rin po tayo mag-alaga. I think sa baboy kahit 10 to 15 heads mga ka-farm lot, pwede tayo mag-alaga. Ayan. So 10 to 15 heads, pwede po kasi backyard. For farm naman po itong property. And then kung gusto mo mag-alaga ng maramihan, so need na po natin ng zoning permit, ano. Ayan.
Pasukin natin yung bahay. Kaya, pwede natin pasukin yung ano? Yung loob. Kaya, pwede natin pasukin yung loob ng bahay para na-videoan. Sige. Sige, pasukin natin. May puso. Ayan, sa source ng kuryente mga ka-farmlat, may wire naman po ano kuya. Ayan, so may wire naman po dito. And then, sa source naman ng tubig mga ka-farmlat, so may puso po ano. Ayan, so bombahan mga tol. Ayan, may tubig. Ayan, so dito po sa atin, pwede yung inumin. And then, kung ayaw mo nang mapagod mga ka-farmlat, pag bubomba, tayo. Kung ayaw mo nang mapagod, pwede natin i-convert sa depth well, ano. So, isasaksak mo lang yan. So, may lalabas ng tubig. Ayan. Kaya, pasokin po natin loob. Ayan. Tama-tama ito. Hindi mo na kailangan gawa ng bahay, ano. I-renovate lang. So, ito kuya ay may ilang kwarto po ito? Dalawa lang. Dalawang kwarto. Kasi kwarto yan, tsaka doon. Ayan, so, ito po yung loob. So, kasama daw po lahat ng gamit. Hindi ba? Oo. So, dito. So, bali, ito ay dalawang kwarto. Ano kuya? Ay, ito ay kwarto to? CR yan. CR. So, ito po yung CR mga ka-farmlat. CR. And then, may pinto po dyan palabas. So, sa likod na po ang daan yan. Ayan. So, pintiris. Ito yung isang kwarto. So, yung mga ka-farmlat. So, sa ngayon, pwede po natin i-renovate. Yan. Pwede natin i-develop ulit. Okay, ayos. Sino kasama mo ngayon dito kaya? Ako lang. Yung anak ko na Masada tricycle. Ano Masada? Parang nahihirapan ka huminga. May hapo ka kaya? Ako? Oo. May allergic asthma ako kaya gusto ko ipabili ito eh. Kaya parang nahihirapan kang... Balik sa kalsada. Oo. Pansin ko kanina eh. Nahihirapan kang huminga. Ayun mga ka-farmlat, kung OFW ka, naghahanap ka ng farm for retirement plan at the same time investment na rin. So, tamang-tama po ito. Ayan. Kung retirement plan ang hanap mo mga ka-farmlat, napakaganda po ng farm nito. Platted yung area niya. And then, may source na po ito ng tubig at kuryente. Ano? Productive din po yung property kung makikita nyo sa video. Ayan, may pailan-ilan po itong puno ng saging. Ayan, so, ang kalimitan time niya po dito ay guyaba, no? Ayan, so kung mahilig ka rin maghalaman mga ka-farmlat, ayan, tamang-tama po ito. Kasi platted yung area niya, ayan, so malawak din po yung part na pwede nating taniman. So ang nakakatuwa dito mga ka-farmlat, ayan, so may bahay na po ito, need na lang nating i-renovate, ano po, i-develop na lang natin. So less gastos na rin. Yung part na bakante niya mga ka-farmlat, so pwede po natin taniman. And then may mga buyer din po na nag-i-inquire sa akin na ang gusto yung walang gasinong tanim kasi sila na po yung magtatanim. Ayan, so tamang-tama po ito sa inyo. Ayan, sa mga naghahanap sa akin ng yung walang gasinong tanim at sila na magtatanim. And then share ko lang mga ka-farmlat, plus may na-tripping po akong property na very productive at nakakatuwa, ano. So kasi yung mga boundaries po ng nyog, yung mga pagitan ng nyog, tinaniman nila ng santol, rambutan, kakao, lansones. So nakakatuwa po yung property kaya kasi very productive at yun ay sinishare ko din po sa inyo para may idea din po kayo pag kayo magpa-farming. So yun mga ka-farmlat, abot dito na lang po ang video natin and dagsang biyaya po sa ating lahat.